Kasabay ng masayang basahan ng tubig San Juan, dumanak din ang dugo sa syudad kanina. Pinastage ng isang security guard ang isang abogado. At parehong patay po ang dalawa. Isinisisi naman ang madugong kinahinatnan ng hostage taking sa ingay ng isinagawang Wata Wata Festival sa lungsod. Romel Lopez, ikwento mo. Hinihikayat ng lalaking ito na lumabas ng gate ang kaibigan niyang security guard na si Charlie May Naton. Hoy! Sige na, Poy. Nung mas kailang tutulungan kita, Boy! Hindi, ako bahala sa'yo, hindi ka maano! Bihag kasi nasikyo ang abogadong si Solomon Continuevo na nangungupahan sa gusaling binabantayan ni Aton. Hawak din ng gwardiya ang kanyang service firearm na kalibre 38 na revolver. Iba-iba ang hiling na suspect, pati sina US President Barack Obama at Pinoy gusto ron niyang makita. Hinihingi rin niya ang kanyang ate. Pagsikat ng araw, tuloy pa rin ang negosasyon. Ibibigay na sana ng mga pulis ang ticket padipolog na hinihingi ng suspect. Pero biglang umalingaw-ngaw ang 2 putok na baril. Dito na nagdesisyon ang SWAT na pasukin ang lugar. Hindi ko kaya makilama. Sa loob, basag-basag ang mga bintana. May bakas rin ang dugo sa sahig. Mismong suspect na raw ang kumitil sa kanyang buhay matapos siyang paputukan ng abogado. Naisugot pa sa ospital ang biktima pero dead on arrival na ito. Di matanggap na kaanak na 62 anyos sa abogado ang nangyari. Naturally, I feel bad this year. I feel sorry that because he is a breadwinner in the family. Plano na lang kasuhan ng Global Night Security Agency na pinanggalingan ni Aton. Base sa investigasyon, bago mang hostage, patong-patong raw na problema ang meron ng suspect. Tagilid sa trabaho, iniwan ang kasintahan at nakairingan pa ang hinostage sa abogado dahil sa nawalang susi ng kotse. Nagpaliwanag naman ang San Juan PNP kung bakit naging madugo ang pagtatapos ng mahigit 10 oras na negosasyon. Pansin nila, nag-iba na raw ang kilos at sagot ng suspect na magsimulang magingay ang mga bumbero at sirena na kasama sa Wata Wata Festival sa lugar. Romel Lopez, News 5. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada para ipawalang bisa ang mga kaso niya kaugnay ng PDAF scam. Ang misis naman niyang si Presi naglabas ng hinanakit sa pag-aresto sa asawa. Ikwento mo, Mean Los Baños. Yung ombudsman denied my request. Simula sa kanyang privilege speech hanggang sa pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada kahapon, kasama niya ang misis na si Presi. Hindi siya nagpapa-interview sa media. Pero sa text messages ay pinadala ni Presi sa showbiz columnist na si Christy Fermin, ipinahayag niya kung gaano kahirap ang pinagdadaan ng pagsubok ng kanilang pamilya. Hindi raw mapigilan ni Mrs. Ejercito ang maiyak, lalo't napakabigat daw ng kanilang sitwasyon ngayon. Nag-aalala din daw si Presi para kay Senador Estrada at sa kanilang bunsong anak na si Jill. Mabigat daw ang loob ng senador na nahiwalay sa kanila, lalo na kay Jill. Hindi rin daw kakayanin ni Jinggoy na 2 beses lang sa isang linggo siya pwedeng dalawin ng pamilya. Kasabay naman ang pagsuko ni Estrada sa mga otoridad, agad kumilos ang kanyang mga abogado. Bukod sa petition for bail, naghain na rin ang legal team ni Estrada ng petition for certiorari sa Korte Suprema. Hinihiling nila na ipawalang bisa ang resolusyon ng ombudsman na nagsasabing may probable cause ang kaso ng senador at dapat siyang sambahan ng plunder at graft. Sa petisyon ni Estrada sa SCE, giniit niyang pinaliwala ng ombudsman ang karapatan niya para sa due process. Ipinaglalaban din ang kampo ng senador na bukod sa mga alegasyon at hearsay, wala naman daw sapat na ebidensya na nagkamal si Estrada ng kahit anong halaga mula sa kanyang PDAF. Hindi rin daw alam ng senador na bogus at konektado kay Janet Napoles ang mga NGO na pinaglagakan niya ng PDAF. Sa Biyernes, didingin Sandigan Bayan ang motion to bail ni Estrada. Mean Los Baños, News 5. Pinadidismiss ng kampo ni Janet Napoles sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban sa negosyante at sa 2 pang pinaresto kaugnay sa pork barrel scam. Naghain ng motion to quash ang sina Napoles, ang driver niya si John Raymond de Asis at pamangkin si Ronald John Lim para bawiin ang arrest warrant at ibasura ang kaso. Gate nila, wala silang kinalaman sa anomalya sa PDAF. Samantala, nagpiyan sa Sandigan Bayan ng iba pang akusado sa scam. Kabilang ang 4 opisyal ng National Agribusiness Corporation at isang opisyal ng National Livelihood Development Center. Nanindigan sila, wala silang kinalaman sa scam at wala silang nakuhang kickback mula sa mga sinasabing manumalyang transaksyon.